Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Najra Burong Dams. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po Ustad. Ask ko lang po, haram daw po selos ng babae at halal daw ang selos ng lalaki. Actually, matagal lang kumakalat yung issue na to eh. Ang totoo po, ang paniniwala na ito ay paniniwala po ng sekta, ang ligaw na sekta, ang Shia. Ang paniniwala nila na haram daw sa babae na magselos o tinatawag yun na kufr, isang pagsuway at ibada at isang uri naman ng pagsamba ang pagsiselos daw ng lalaki. Yan ay nabanggit sa ilan sa mga libro nila katulad ng Nahjul Balaga. Ang totoo po, ang selos po sa lalaki at babae, normal po yun. Normal po yung selos. Ang mga asawa po ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nagsisilos po sila. Si Zainab nagsilos. Si Aisha radhiyallahu anha sa hadith ni Imam al-Bukhari, nagsilos din po. Ang mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nagsisilos po sila. So, kung haram ang selos ng babae, di sana pinagbawalan na po ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga kababaihan sa panahon niya, lalo na po yung kanyang mga asawa na magsilos. So dahil nagsilos ang kanyang mga asawa, sa tuwing babanggitin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, si Khadija kay Aisha radhiyallahu anha, nagsisilos si Aisha. Kapag schedule na po ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa ibang asawa niya, nagsisilos si Aisha. Nung nagpatayo o nung nag-stay ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa last 10 days ng Ramadan sa masjid, sa kanyang masjid, ay nagpatayo ng tent ang ilan sa kanyang mga asawa katulad ni Aisha radhiyallahu anha. Tapos nagpatayo rin si Zainab dahil sa silos. So, ang mga asawa niya nagpatayo ng tent sa loob ng masjid. Kasi nakakita niya yung ibang asawa niya, may tent na doon sa loob ng masjid. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-birra aradna bihada. Ang kabutihan ba ang nais nila dito o silos yung nais nila? So, hindi na nagpatuloy ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang i'tikaf sa last 10 days ng Ramadan. So, normal po yun. Basta ilagay lang po sa tama. Ilagay lang po sa tama. Si Salama, napakasilosang babae. Kaya dinuan niya sa Allah bago siya maging asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mabawasan ang kanyang pagiging selosa. So, ibig sabihin, hindi siya pinagbawalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Tungkol naman sa mga lalaki, normal po yung magselos. Bagkus, magiging obligado po yun. Kapag nakikita mo na yung pamilya mo, asawa mo, anak mo na nakikipag-usap sa ibang lalaki o pinupuntahan ng lalaki sa kwarto niya, dapat kang magselos at obligado yun. Yun yung gira na tinatawag na maging obligado, kasi kung hindi ka magsiselos dyan at hindi mo sila pagsasabihan, ay dayuth ang tawag doon. At hindi makapasok sa paraiso ang lalaking dayuth. At hindi rin sila titingnan ng Allah sa araw ng paghukom ang lalaking dayuth. Walang pakialam, walang silos sa kanyang pamilya. Kaya sa lalaki, normal lang magsisilos sa kanyang asawa, magsilos siya. At pwede pang maging obligado yun. Kailangan niya mag-react, kailangan niya magreklamo, kailangan niyang pagsabihan yung asawa niya, yung anak niya, yung kapatid niyang babae na wag nagkikipag-boyfriend, wag nagkikipag-usap sa lalaki, wag niyang pabayaan na gumagawa ng haram at kung sino-sino niyang kausap at sino-sino niyang kasama sa bahay. Kailangan niya magsilos at obligado yan. Okay? So yan po ang hatol dyan. At tinuulit ko, hindi po totoo na haram ang pagsisilos ng babae. Kasi normal po. Normal ang babae na magsilos, lalo na pag nalaman niya nagdagdag ka ng asawa. O di ba, ulit kang umuwi. Di ba? So normal na magsilos yung babae. At walang katotohanan na haram ang pagsisilos nila. At sa lalaki naman, normal din po at pwede pong maging obligado yun. Depende po sa situation po. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.